Sa huling mga araw ng Oktubre, nagdaos ng isang malaking hapunan si Don Santiago de los Santos, na mas kilala bilang Kapitan Tiago. Ang kanyang tahanan, isang malaking gusali na nakaharap sa ilog ng Binondo, ay puno ng pananabik. Maligayang pagdating, mga kaibigan. Tuwang-tuwa ako makita kayong lahat dito ngayong umaga. Maligayang pagdating. Crisostomo, ibang-iba ka na mula nung umalis ka mula sa Europa. Nakikita ko ang apoy sa iyong mga mata, ang pagmamahal sa bayan. Oo nga, Don Filipo. Ang aking pananatili sa ibang bansa ay nagsalang ng palakas sa ating pagmamahal sa Pilipinas. Maria Clara, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang batang Ibarra, bumalik ka na pala sa iyong paglalakbay. Padre Damaso, Ang Ibarrang ito, naging lason siya ng ideyang Europa. Isang panganib siya sa ating lipunan. Padre, pakiusap. Huwag nating masamain ang kanyang pangalan. Bisita siya sa aking tahanan. Nagpatuloy ang masisiglang usapan at tawanan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, nag-aalab ang mga tensyon. Ang anino ng nakaraan, ang pamana ng pananakop ng Espanyol ay mabigat na nakasabit sa hangin. Crisostomo, may sasabihin ako sa iyo, mahalaga ito. ano yan, Elias? May mga puwersang gumagalaw, mga puwersang nagbabanta sa iyong mga pangarap. Mag-ingat ka, kaibigan. Lumalalim ang gabi. Ang mga buto ng alitan ay nakasigla. At ang entablado ay handa na para sa isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at revolusyon. Habang naglalaho ang mga talingaw-ngaw ng hapunan ni Kapitan Tiago, si Crisostomo Ibarra ay nakadarama ng pag-aakit sa madilim na figura ni Elias. Ang dalawang lalaki ay nakita sa tahimik na lugar. Ang kanilang pag-uusap ay isang manghinang bulong laban sa natutulog na bayan. Magandang umaga, Iba. Elias, ano yung sabihin naman sa ditang yun? Anong mga pwede ang nagbabanta sa aking mga pangarap? Ang pwersa ng pang-aabit. Ang pwersa ng walang limit sa lupang sa kadina ng nakakatagal. Pero akala ko posible ang pagunlad. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng edukasyon, sa mga reforma. Reforma, isang pangarap na nasira ng maraming beses. Ang mga buto ng pag-imagsik ay nayasik na system mo. Lumalaki ang mga ito sa puso ng nagdusa, sa bigat ng kawalang katarungan. Pag-imagsik? Siya kung may babang paraan. Naniniwala sa lakas ng mga tao, sa kapangyarihan ng sariling mga kamay upang mawasak ang kanilang kadina. Hindi ko alam mo, ano paniniwalaan. Mabuti kang tao, pero dapat kailangan mong buksan ang iyong mata sa katotohanan. Ang lupang ito ay umiiyak sa pagbabago. Ang mga bulong ng pag-imagsik ay tumutunog sa buong araw, na nagpapakilos ng isang pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Ibarra. Siya ay napunit sa pagitan ng kanyang pagnanais para sa isang mapayapa na hinaharap at ang lumalaking kamalayan ng kumukulong hindi pagsang-ayon na nagbanta na sumabog sa bukas ng tunggalyan. Si Ibarra, bagong dating mula sa Europa, ay dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang umaga, mga Ginoo. Magandang umaga, Padre. Ikinaralangan kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking yumaong kaibigan. Si Padre Damaso ay parang nagulat at hindi makapagsalita. Ang pagdating ni Ibarra ay nagdulot ng kaguluhan. Ang tenyente ay lumapit sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ano? Ang kura ng aking bayan? Si Padre Damaso? Ang matalik na kaibigan ng aking ama? Si Padre Damaso ay parang nagulat at bagyang umatras. Hindi ka nagpapadali, ngunit ang inyong ama ay hindi kailanman naging mataling na kaibigan ko. Si Ibarra ay nagulat sa sinabi ni Padre Damaso. Ngunit ang Kapitan General na kaibigan ng ama ni Ibarra ay nagbigay ng papuri kay Ibarra. Maligayang pagbabalik sa iyong bansa at sana'y maging masaya ka rito kaysa sa iyong ama. Ginoo, ang papuri mo sa aking ama ay nagalis sa akin ng panghihinlangan tungkol sa kanyang pagkamatay.
na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam bilang kanyang anak. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Kapitan General. Siya ay tumalikod at umiwas. Si Ibarra ay nakatayo na mag-isa sa gitna ng silid, mukhang naguguluhan at nag-aalala. Siya ay naghanap ng pagtanggap, ay nagpakilala sa mga babae. Patawarin niyo ako kung ako'y lalabag sa mahigpit na asal. 7 taon na mula nung ako'y bumalik dito sa aking sariling bansa at sa aking pagbalik. Hindi ko mapigilan ang paghanga ko at hindi ko maiwasan na igalang ang mga pinakamagandang palamuti nito, ang mga babae. Nang walang tugon, nagpakilala si Ibarra sa mga lalaki. Mga Ginoo, mga kaugalian sa Alemanya, na kapag ang isang estranghero ay natagpuan ng kanyang sarili sa isang pagtitipon at walang nagpakilala sa kanya sa mga naroroon, ibinibigay niya ito ang kanyang pangalan upang ipakilala ang kanyang sarili. Payagan ninyo akong gawin ito dito, hindi upang ipakilala ang banyagan kaugalian habang ang ating kaugalian ay napakaganda, kundi nararamdaman ko na kailangan ko itong gawin. Nagbigay na ako ng pag-alang sa langit at sa mga babae sa sarili kong bayan. Ngayon, nais kong batiin ang mga mamamayan nito, ang aking mga kababayan, mga Ginoo. Ang pangalan ko ay Juan Crisostomo para Magsalin. Crisostomo, magandang makita ka ulit. Alam mo, ang iyong ama ay isang mabuting tao. Maraming salamat, Don Filipo. Masaya rin akong makita ka. Si Kapitan Tiago, isang kaibigan ng ama ni Ibarra, ay lumapit sa kanya. Senyor Ibarra, matagal na kitang gusto makilala. Bumisita ka sa amin bukas. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Makakaasa ka. Ang usapan ay nagtapos at si Ibarra ay umalis. Dala ang mga bulong tungkol sa kanyang ama at ang mga panganib na naghihintay sa kanya. Si Padre Sibayla ay mukhang masaya habang nakikipag-usap sa pilay na doktor na si Don Tiburcio. Magandang umaga, Don Tiburcio. Kamusta kayo? Magandang umaga din, Padre Sibayla. Alis ka dyan, Galiti. Hindi ka ba nakakita? Si Padre Damaso ay nagsingit habang ang iba ay masayang nagkukwentuhan sa kagandahan ng hapagkainan. Si Padre Damaso at Padre Sibayla ay parehong nagtungo sa ulo ng hapagkainan na parang naglalaban para sa pinakamagandang upuan. Para sa iyo, Padre Sibayla. Para sa'yo, Padre Damas. Hindi naman ako masyadong matanda. Ikaw ang kura ng distrito. Dahil yan ang gusto mong susundin. Si Padre Sibayla ay uupo na sana nang makita niya ang teniente. Ayon sa mga pari sa Pilipinas, ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay mas mababa sa isang pari. Teniente, narito tayo sa mundo, hindi sa simbahan. Ang upuan ng karangalan ay para sa'yo. Salamat, Padre Sibayla. Si Crisostomo Ibarra ay tumayo at nagpaalam. Patawarin niyo ako, ngunit kailangan kong umalis ngayon dahil meron akong mahalagang pupuntahan. Huwag ka munang umalis, Ibarra. Darating si Maria Clara. Babalik ako bukas bago ako umalis. Talagang meron lang akong mahalagang pupuntahan. Si Padre Damaso ay nagalit dahil umalis si Ibarra. Yan ang nangyayari kapag itinadala ng kabataan sa Europa, dapat ipagbawal ng gobyerno. At ang tinyente, hindi nawala ang masamang tingin buong araw. Mataas na siya, tinyente pa rin. Ang hapunan ay nagpatuloy at ang mga bisita ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-uusap na hindi alam ang mga lihim at mga panganib na naghihintay sa kanila.